However, ito po ang isang problem, even after that, kasi somehow, no, ako ang iniisip ko noon, if the proof of Bongbong Marcos addiction, drug addiction would come out, ganyan. Kumbaga parang iniisip ko parang, ay shit, ano yan, tatanungin niya ng military, magagalit ang military, or ganyan. It could be a cause for a public uproar, ganyan. Yes, yeah. Ngayon, ito yung isang malupit na katotohanan na kailangan nyo ring tanggapin. Unfortunately, sa mga surveys, 98% of Filipinos are aware of the issue of Bongbong Marcos is addictus benedictus. Yes. Hindi mo nag-aalsa ang mga Pilipino. Correct. Yun nga daldal. Alam mo, Miss Joey, may nakita panood ko yung isang live ni Harry Roque regarding dun sa yung sinasabi daw nung kinausap daw niya si Aimee kasi nagpunta sa Hague, 'di ba? Ang lola mo nakaraan sa Hague. Ngayon, ang sabi daw sa kanya ni Harry na kinumpronta daw niya, bakit kasi hindi mo pa aminin na judictus benedictus ang ang supatembang mo. Eh sabi sa kanya ni Aimee, dahil hindi daw niya gustong mag-react hangga't wala daw proof. So anyway, ayan. Meron bang gustong umakyat ng tindahan para makipagkwentuhan? Isang lang basta galit ako sa nangyari, push mo yan, girl. Oo. Sayang talaga yung programa nila Dr. Badoy, Eric Celis sa SMNI, pang anti-left propaganda. Oo nga eh. Lapit siya kay Risa, total makatao yun. Ayaw naman niya sa DDS support eh, sabi ni. Feeling ko lang rin. Kasi shinare din niya ni Ron Cardeme. Ang kasi is that, I don't think yung mga tao would, yung, lalo na sa part ng yung mga lumalaban sa anti-insurgency, they would definitely, na maka Duterte for sure, I think they will come and, they will come and try to, to support her. Ayun. Hello, Carlo. Hey, Miss Joey. Hello. Ayan, magandang gabi. Dinig ako? Dinig ka po. Klaro ka. Oh, yeah. Yun lang. Pagising ko kanina, hindi ko alam kung ikaw ba nag-post o si Miss Sass about nga doon sa Kabataan Block na nag-molest siya yung bata. Nakakadiri, no? Tapos, para pag may mga hearings sa Congress, parang sila pa yung righteous, yung mga tapos ganun pala yung ginagawang kababuyan, no? True. Nakakadiri. Tapos, at ang lakas pa ng loob nila na magsalita about transparency, accountability. I mean, ito mga officers ninyo within the group, Raul Manuel, asang accountability niyo sa mga miyembro ninyo? Diba? I'm not saying, pero I'm sure, hindi ko sinasabi sa Raul Manuel, but di ba meron naman silang mga, yung mga leader na kasama sa LGBTQ. Baka meron din mga, hindi lang babae, mga lalaki rin na mamolest. Oh, for sure yan. For sure yan. For sure. Hindi lang, syempre, yung mga lalaki may mga ego lang na ayaw lang sabihin siguro na kakadiri. And speaking of child molester, bumanat na naman si Arn kahapon. Ay, oo! Teka. Oo. Ayan, ano masasabi mo dyan? Wala lang, it's like, newscaster ka, di ba? Like, at least, I know na everybody have their own biases. Pero, at least naman, yung bias ka, but wag naman yung masyadong obvious. And to the fact na may katarantaduhan kang ginagawa, may katarantaduhan kang ginawa before, ikaw ba talaga? Ikaw ba talaga, di ba? Like, come on, man. Nagkasakit ka na, gumaling ka na, mag-ano ka naman? Bago ka na. Bago ka naman. Parang kinakalabit ka ng Diyos na, uy, binigyan na kita ng chance, gano'n. Let's do the right thing, or like, hindi ka na nga nagpasuri doon sa kasalanan mo eh. Oo. Hindi mo nga. Hanggang ngayon yata, hindi sinusustentuhan yung anak niya kay di ba? Well, adult naman na yata yung anak niya. Hindi acknowledge at all. Oo. Yeah. Tapos sabi ko, bago ko mag-ano dyan sa mga ganyan-ganyan na, like, yung mga pinagsabi mo na, katulad sabi niya kahapon, alamin mo muna kung ano yung legal age kapag adult ka na, kung ano pwede mo makarelasyon o hindi, di ba? True. Kakadiri. Yan yung mga taong like, nabubwis ako sa mga taong na self-righteous sila, pero, deep inside na may mga bago na, katulad yan,
obvious na may bako tapos ganyan ginagawa. Hindi maganda. And about naman dun sa Miss Joey, like yung sinasabi mo kanina, yung about kay Amy na yun nga ginagamit parang pinagsama against ako DDS, like I support the Duterte. Ayoko kay Amy. Pero hindi ko gagamitin yung ayoko kay Amy pag nakikinabang na yung mismong Duterte. Like yung sa nangyaring hearing. Bakit kailangan mo pang siraan na nakikinabang yung Duterte sa ginawa ni Amy? Bakit kailangan mong, you know what I mean? Like, you need to be like wise. Like, okay, magagamit siya, nagamit din in favor of the Duterte. So bakit kailangan mong, you need to pick your battles. Kapag may ginawa siyang mali, doon mo banatan. Hindi naman pwede yung consistent na porket ayaw mo sa kanya, babanatan mo. Look at si Miss Bing Guanzon, Attorney Bing Guanzon. Di ba, yung mga DDS kulang malang murahin yung si Bing Guanzon before nung unity pa, election dahil nga pinibila niya. Pero, consistent siya, doon sa stand niya, ngayon, tingnan mo, na siya, low-key DDS. Di ba? So, that's in our advantage kung iisipin mo. Di ba? Hindi naman pwede yung like, okay, may tama nang ginawa for you, titirahin mo pa. Kung si Amy, okay, may ginawang mali, yeah, go for it. Like, kahit araw-arawin mo, walang problema. Pero yung, okay na nga, tapos ang masakit pa yun nga, like you, ginawan ka ng, kinatch yung video mo, pinagsama doon sa video niya. Pero hindi raw ako tinitira. Ano daw, si Amy daw talagang binabanatan niya doon. Parang wala naman si Amy doon sa video. Hello, Carlo? Hello, Carlo? Nawala ka, Carlo? Hello, Carlo? Ayan. Anyway, mabalik lang ako dito sa kay grabe, parang sobrang ang lakas makabobo ni Arnold Clavio para sabihin niya na kapag hindi natuloy ang impeachment trial, everybody happy sa gobyerno, lalo na ang mga magnanakaw. He is basically saying na lahat ng nakawan sa gobyerno ay konektado kay Inday Sara. Napaka-unintelligent nitong comment na to, Igan, Arnold Clavio. Ang kupal-kupal nitong ganitong klaseng comment. Unang-una, si Inday Sara ay vice president. Meron ba siyang influence sa budget? Meron ba siyang influence sa ng mga resources? Siya ba ang nag-set ng mga policies pagdating sa mga confidential funds or whatsoever? 'Di ba? Hindi masosolve nitong impeachment kay Inday Sara ang mga issue ng nakawan sa gobyerno. Hindi konektado sa kanya lahat 'yan. 'Di ba? At para sa isang tao na kagaya mo na supposedly ay nasa current events na bubuhay, 'di ba? Hanggang ngayon ang tanda-tanda mo na hindi mo pa rin alam kung ano ang konsepto ng korupsyon. 'Di ba? Korupsyon yung kinukurap mo yung innocence ng minor. Yun, korupsyon yun. Diyos ko. Ayan. Carlo, balik ka na lang, Carlo, ha? Nawala na si Carlo. Ayan. Hi, Tita Banig. Hello, Tita Banig. Oh, hi. Sorry. Ayan. Hello. Somebody called. That's why. Okay. So, anyway. Yes, I am. Matagal-tagal na. I always, palagi akong team replay. Sorry. So, minsan lang ako So, maiba lang ako ng usapan. While I'm here. Kumusta yung concert? Ayun. yung okay, sobrang okay. Although medyo bitin ako sa playlist nila. Bitin sa playlist nila. Sa set list nila. Pero sobrang sulit. Nakaka-proud na merong ganun kalaking, na love ko kasi talaga yung voice yung hindi pa ako, ito nga yung grupo, yung SB19. Gusto ko sila, simply because they are very, very hardworking. Ayun. Sabi ko ngayon, huwag kayo mag-comment sa politics, please. Huwag kayo mag-comment sa politics. Yes. Alam mo ba na nagkaroon na sila? Kasi I've been a fan, 2020 pa ako eh. Diba nagkaroon, I don't know if you're aware, nagkaroon na sila dati ng issue nung election. Kasi nga, nagkaroon sila ng collaboration, di ba, with Ben and Ben, which are pink kasi yun. Which are only pink, although meron silang disclaimer na, it has nothing to do with politics. So ako, sabi ko, no, you can't do that. Mamili lang kayo. You want to be a singer, you want to be an entertainer or a singer, or you want to endorse a political party. You can't be both. You can't be both. Doon sila nagkaroon ng problema. May nagsabi ng isang araw, doon sa sa isang mong live, I think,
replay na, sabi niya, ang karamihan daw ng mga fans ng SB19 ay mga camping, which is Oo. actually not true. Marami doon, yung mga Talaga ba? camping, yung maiingay, oo naman. Maraming mga DDS din, kaya lang maiingay. At saka kasi yung mga DDS, they don't, like me, ang alam ko doon sa boys, at least yung family nila, karamihan ata doon ay mga pink. Which in myself, I don't care. I don't care if they are. Because kasi it's within their right to be supportive of a political, depende sa sa values mo, depende talaga yung kung ano yung binavalue mo as a person. And I said I don't care as long as they're going to produce good music. Yeah, as long as hindi sila asshole sa politics nila. Yes, as long as hindi sila kupal, then that's fine. But then I said, if you have openly endorsing somebody else, that is a career suicide. So in as much as you have the right to say so, unfortunately, you don't have the same privilege as a normal Filipino. Kasi kayo entertainer kayo eh. Ang inyong ang yung views, kung ano yung sinasabi nyo is a tawag dito a currency. So alam natin ang politics is very masyadong divisive, di ba? So mamili lang kayo kung gusto niyo ba maging endorser na isang politician, political group, o maging singer. And I know if you want to make a change, mas malaki ang posibilidad niyo to make a change in your industry kasi kayo nangunguna. You are the ones changing the face of the Philippine music. Kasi lahat ng ginagawa nila kasi ngayon is something new. Kasi sila rin yung una na nagkaroon ng hip-hop groups, sila ang nag-introduce noon. Tapos oh my God. Tapos hindi ko maintindihan mga 18 Pink or yung meron sila kasi parang yung fandom yung away nung kabilang grupo. Alam mo na yung kung sino yun, which I don't understand. Ang tawag nila mga brooms. Mga brooms. Pananood namin ng concert. Kaming magkakapatid, kasi ang dami talaga namin. Siguro may mga 20 kami, ganyan. Nanood ng concert. So parang parang family event sa amin. Family event. Okay. So matagal na kami bumili ng ticket, ganyan. So sama ko rin yung mga pamangkin ko. Meron ako isang pamangkin na Bloom, so inaasar-asar namin. Which I don't understand. Hindi ko naiintindihan yung kung bakit may away. Kasi sabi ko noon, okay, naiintindihan ko yan kung yung isang grupo nila, yung handle ng ABS-CBN, which is BGYO, di ba? Kailan hindi naman sila masyadong sinikat. So noon, nung nag-uumpisa pa rin yung grupo na yon, ang iingay, ang kukupal. Which, I said, ang sabi ko, alam mo karamihan naman dito, hindi naman naiintindihan yung music. They have wala silang parang investment when it regards to music. So ako, fan talaga ako ng music. Fan sila ng network. So inaaway nila yung boys. Inaaway yung mga fans ng 18. I understand, 18, may mga kupal din yan. Pero meron din talaga. I understand. Saka yan talaga yung kulto, yan talaga yung fandom kong fandom. Diba? Pag kumilos yung mga SB19 fan, talagang nabubura yung account ko. Yung inaaway nila eh. Diba? Pero mas kupal yung ayaw kasi idamay dito yung BD because they have nothing to do with it. Ang may problema talaga dito itong management. Talagang they're really nag-aano sila sa yung formula nila na fandom war. Tigilan niyo na yan. Kasi hindi naman nakakatulong yan sa music industry. And pero kasi nakakatulong sa awareness nung nila artist. Oo, nakakatulong sa awareness ng artist nila. But then kailangan iba na kasi ang formula ngayon. Kailangan ipakita mo sa quality ng iyong product which SB19 is doing. Well, hindi po magka-level ang BINI at ang SB19 at all. You have to look at the product. Tingnan yung music video. Tingnan sa concert. Alam mo sa concert, they made it really more affordable to the viewing public. Pag BINI yan, ang mahal. Tapos hindi ganun quality. And isang natatawa ako, ABS-CBN, pati yung fandom nyo, binabalahura ninyo, which I don't understand. Alam mo kung paano yung binabalahura? It's like this. Isang example nun, di ba may light stick yan, di ba? Yung mga P-pop, yung mga idol group, may mga light stick. Yung light stick ng BINI is significantly more expensive. Pero, ang quality is inferior. May lumabas. So, mismo yung fandom, nagagalit, parang tipo, di ba naman, nakikita ko kasi sa X. So, ba't ganyan? So, yung mismo mga fans, yung mga Blooms mismo nag-compare, bakit yung sa SB19? Ang ganda ng quality nito, pero wala pang 2000, parang 1999, gano'n.
1,999. Tapos yung sa Bini parang 2,300 yata, 2,500. So mismo sila, ang sinasabi ko dito is, the management itself is really taking advantage of the situation kasi yun ang formally nila. Kahit ng panahon pa namin, Gen X kami, alam namin ang style ng ABS-CBN. Etong music industry na to, kung if they have already, kung nag-invest sana ang ating mga producers nung panahon pa ng mga sexton dancers, we could have been like the K-pop right now. But anyway, pero it's the same thing na ginagawa nila sa Bini. Alam ng Bini to, na yung they're just riding on the popularity of SB19. It is, alam mo, mga Bini, mga Blooms, I hate to say this, pero kung wala ang SB19, wala kayo, kasi sila nagsimula dyan, may mga training, yung the exact idea of an idol group. They're taking their craft seriously. They did, that's it. At saka, huwag nyo gamitin SB19. Alam nyo kung sino ang dapat ang may karapatang manggamit sa voice, yung dati nalang management. Kasi dati lang management Korean, si Robin Jong. Pero meron na siya ngayong bagong grupo. But did you hear him use SB19 at all? Never. He could have said, from the maker of SB19, from the people who made SB19 possible. No, wala kang maririnig na ganun. Never. Pero itong ABS-CBN, indirectly or directly, ganyan na ginagawa nila. Kaya ako naiinis, it's because it's not helping the music industry at all. If you want to help the music industry, feeling ko kaya naiinis tong mga dating mga oligarchs na to in the music industry, is because they have to keep up with the parang yung pacing na ginagawa ng SB19. Maliit na management company lang tong 1C. Kasi itong 1C, sarili nila kasi yung management to, yung nagmamanage. Yeah, which is actually doon ako na sa kanila kasi kaya sila sobrang angat na angat sa ibang local artists. Kasi sila from the artist to the management, yung from womb to tomb talaga yung ginawa nila, na lahat sila. And kaya sila successful kasi walang nagde-decide sa kanila. Kasi otherwise, pag ako nag-manage yan, ABS-CBN, GMA, ganyan. They're just going to look at them as commodity. Diba? Exactly. They're just going to look at them as commodity. So ngayon, limited na yung kanilang yung artistic freedom nila, yung alam mo, marami na sila. Ngayon, of course, limited pa rin sila dun sa fact na they have to survive, na you have to present your artistry, pero at the same time, you also have to think about na paano kayo makaka-generate ng bonggang-bonggang income out of this. I remember meron na silang isang interview na dahil binubuo nila yung 1Z, ang dami-dami pa nilang losses. Oo, yeah. Ang dami-dami nila. Kapag sabi nila, kumikita naman daw sila, maganda naman daw yung revenue ng company. However, dahil sa dami-dami nilang pinagkakagastusan, kumbaga parang hindi pa raw talaga. Break even lang daw sila, ganyan. So, nevertheless, hindi lang sino-shortchange yung fans nila, 'di ba? Which is really good. I tingnan mo din sa concert nila ngayon. Ang dami nilang pinrovide. May mga free merch pa. Ang sabi nga marami sang sasabi, ba't ang mura? They really made it affordable. Comparing ito dun sa kabila, ang mahal. Tapos 'di ba, yung sa Dubai nagkaroon ng problema itong Teka lang saka ang babait ng mga fans talaga, ang babait talaga ng 80 ganyan. Kasi may mga libre Narinig ko na rin ibang 18 kasi nag-concert sila dito last year, dito sa Edmonton. Nanood ako. So ngayon kasi mas malaki na sila. So anyway, what am I saying here is that continue doing what you're doing. At saka marami kami mga thunders na fans din ng SB19. And what I'm saying right now, thunders na fans ng SB19, Tita Bani. Alam mo, 20 nga kami, ang dami namin, 2 row kami na ganyan. So sa pinakadulo, yung jowa ko. Tapos yung jowa ko, meron siyang katabing tita. As in, titang-tita talaga. As in talaga yung parang si tita mukhang kagagaling pa ng simbahan. Tapos dumiretso na tita. Yung talaga, tapos mag-isa lang. Wala siya kasama, mag-isa lang niya, ganyan. Pagkatapos di concert, ganyan. May pagka-party rin tong, di ba pag kayo mga ganyang Korean concert, parang may, parang party talaga, ganon. Tapos tawag dito, tinanong siya ng jowa ko, tita may kasama ka po? Hindi, mag-isa ko lang, ganyan. Grabe tita, kabisado mo lahat ng kanta, no? Oo, talaga papanoorin ko talaga sila, sabi gano'n nung katabi ng jowa ko. Tapos nung, di syempre, baba na, tinitingnan ko rin kasi parang, ano ba yung mga fans, bata, matanda, ganyan. All walks Transcend generations. Oo. All walks of life talaga. Talagang yung merong mga alam mo yun, yung may mga lolo-lola, ganyan talaga. Lolo-lola, mga bata. Ginawa na nilang family event. Kasi nga, may fan na bata hanggang matanda, ganun. Alam mo kung bakit? Kasi yung genre nila, ang genre ng kanilang music is mixed, hindi isang genre lang. So, may pang thunders katulad ko. OPM kasi talaga yung music nila eh.
OPM talaga yung music nila. Kahit na English, kahit na may international appeal, meron din talagang para sa akin, merong para doon sa mga bata, meron para doon sa mga millennials. So, it's a good mix, and it is rare also for like a music, especially in the Philippines, na yung kanilang music is very, very diverse. Kasali daw ba yung SB19 sa atin ito concert? Hindi. 80 naman yun, hindi naman atin yun. So anyway, so yan. Yeah, so anyway, so ang aking masabi lang is, if you just wag na kayong makisali sa politics. And even if masyadong malaki yung gusto nyo magsalita, you can actually help the Philippines a lot more when it comes to, alam mo yun, sa just doing what you're doing right now. Doing what you're doing right now. At alam mo, ang isang pinakamaganda ginagawa nila ngayon is that they are expanding their reach. Kasama talaga nila yung China, which is a very, very good move. A very, very good move. Kasi ang laki-laki ng ang laki ng market nila, which is of course, ang importante pa din yung, let's say, yung Hollywood, US, but they will, inuuna mo nila talaga yung Asia, and then they're going to go international. Slowly but surely. Saka yun, saka din sa mga local producers, kung yung kung meron sa inyong, if somebody is testing, kumbaga, tinetest yung, kumbaga, challenging you, take the challenge, huwag niyong siraan yung nagcha-challenge sa inyo. Alam mo yan, parang politika din, sisiraan si Intan. Kasi they can't keep up. Hindi tayo mag-iunlad. So, just keep on continue doing what you're doing. At yung mga kakampings na mga kakampings na 18, pabayaan nyo lang kanya lang. It's a good, yun lang din na maganda. Kahit may DDS, may 18, hindi na pag-uusapan sa fandom yung politics eh. Unless, ang last time na napag-usapan is, nung last na election, kasi yung mga campings na 18, pino-force yung boys na to come out. And I was like, no, don't. Just don't do it. Kasi meron isang storya doon na meron silang dating contractor. Alam mo ba yung video nila ng kantang Hanggang sa Huli? Di ba cartoon yun? Cartoon yun. Ang gumawa nun kasi contractor na Pinoy. Yung contractor na yun, pinipilit sila na to come out. Kasi for the country daw, ganyan-ganyan. Sabi ko, gago ka ba? Why are you forcing the boys? It's not for you. Contractor ka lang, no? Tumabi ka dyan. Doon ka. Doon ka. So, yeah. Karamihan sa kanila kasi karamihan nga doon. Meron palang ganun. Oo, meron ganung istorya doon. So, unfortunately, minsan I guess it's part of life. Makakasama talaga ang politics. And what they're doing right now is good. Don't involve yourself in politics. And like I said, and as much as you have the right to express yourself, you don't have the same privilege as we are, unfortunately. So, mamimili talaga kayo kung gusto nyo bang mag-politics, gusto nyo mag-music. Mag-music na lang kayo kasi doon na kayo magaling. We don't care kung kayo ay kakamping kung DDS. We don't care. Me as a DDS, I really don't care. And you have, correct, you have the Filipino music industry to transform. So, yes, exactly. And that's what they're doing. Hayaan, itong politics, hayaan nyo na to sa mga taong katulad namin. Because it's, it just, si Joey, she will take care of the politics side. Of the music side. He will take care. The music side they will take care of it. So, yun lang. Kasi kaya bet na bet ko rin tong grupo na to. Kasi parang, dito dapat nababaliw yung mga bagets natin. Ito yung parang maging, which is diba? Which is what's happening right now. So actually, hardworking grabe. Ang hardworking. At saka hindi, alam mo yung sinimulan din kasi nila, and then also with the former management, it's also affected others kasi katulad niyan, di ba dati? Meron na tayong mga representatives sa K-pop industry. I don't know if you know si JL, magdi-debut na rin siya. Those are all kind of a product of this. Meron ding isang grupo sa Korea, yung UNI ba yun o UNIS? Yung mga kabataan, alam nila yon. They are the one kind of started this, yung nagte-training ka na, yung matagal yung training mo. And then, pagpunta mo doon, hasang-hasa ka na. Kaya alam mo, pagpunta ng mga Pinoy doon ngayon, sa mga reality shows, yung mga survival shows, sa Korea, sila yung namumuna. Alam mo kung bakit? Kasi hasang-hasa na. Tapos ang gagaling pa natin kumanta. Kasi noon dati, although magaling tayong kumanta, we don't have the access doon sa mga training. Ngayon, minamani na lang natin. And one thing good is right now, may mga foreign producers na pumapasok. Meron na mga foreign producer which at yung ating mga oligarchs natin, yung mga thunders natin, mga producers na alam mo yun, yung mga panahon, yung mindset nila is panahon araw na we will just make money out of this and then we'll just move forward. Hindi sila nag-i-invest ng matagal talaga dun sa artist. So ayun yung challenge, yun ang magandang challenge dun sa mga local music industry because they are forced to keep up with the pace.
Tsaka So, ito nga no, dahil they did not take any shortcut, yung SB19. Napansin No. talaga sila kasi sobrang undeniable na talaga nung talent at saka nung skill. 'Di ba? Yeah. Sobrang undeniable na talaga. Yung parang ano, ang tawag dito, may napakinggan ko yung isang interview nila, yung sinabi nila na kailangan nilang mapansin abroad ng bonggang-bong. Alam nila na kailangan maging super world class sila kasi magiging sikat lang sila kapagka napansin na sila ng International community. ng international audience, gano'n. Sabi niya Exactly. kasi gano'n nga yung feeling nila, 'di ba, parang mas una silang na-appreciate ng international audience kaysa ng local audience. At ang isang Ayun. advantage, isang pinaka-advantage nila is social media. Para din mga Duterte yan because of social media. Alam mo yun, nag-level up. Kasi kung pinabayaan, kung sa halimbawa walang social media ngayon, ang mapopromote lang dito yung mga talents ng mga network, which is the other one, they will not have a chance. But because of social media, the playing field has leveled up. So doon sila tsaka kasi nga yung dedication nila, they're not, yung iniisip nila is long-term investment, hindi yung kikitain mo na ngayon, kailangan kumita mo na ngayon kasi hindi natin alam next time kung sikat na tayo. They're really looking at long-term, which is a good mindset. Which is very True. good. Inaano nila, chine-cherish nila yung di ba ngayon sikat na sila. Nakita mo talaga, chine-cherish talaga nila yung every single moment na sikat sila. Yes. Without being mayabang. Yung it's not getting in their head. Kasi parang, ang isip nga nila na parang, ay hindi, kailangan anuhin namin to, i-cherish namin to. Kasi hindi namin alam, baka bukas hindi na kami sikat. Baka wala na. And they're also investing, not only in themselves, and future talents. Kasi alam ko, meron silang girl group na may lalabas yung girl group. Which is, well, let's see kung tatalbog na ako, mas matinding sagpukan ng mga fandom to. Diyos ko, sinasabi ko. Hindi na nga ako nakikisali, but sabi ko, hindi, makikipagdardago lang na lang ako sa politics. Eto, pagdating sa music, kayo na lang muna dyan, mga brooms at mga 18. So anyway, go ahead. Yes. Ayun. Sabi ni Dulce, bakit kayo biglang makamangga? Pina-follow namin kayo dahil DDS tayo. Dulce D, anong biglang naging makamangga? Gusto mo umakyat, Dulce D? Sige, para magkaalaman tayo kung totoo yung sinasabi mo na pina-follow mo talaga ako. Bilis. Number 1 rule dito, dapat hindi ka sinungaling. Okay? O sige, Joey, paakyatin mo na yan. Ayun. At ako ay may meeting ng 10:30. Maraming salamat. Thank you, Tita Banig. Maraming salamat. Next time ulit. Salamat. Bye-bye. Ayan. O, akyat ka ang tawag dito, Dulce D. Akyat ka. Bilis. Bakit kayo biglang Eto, Diyos ko, ang hirap. Hirap talaga. Iniisip ko na lang din, sa pink nga, tsaga-tsaga ako eh. Di sige, magtsatsaga din ako sa inyo. Bilis. What do you mean biglang makamangga? What do you mean by that? At saka, what do you mean na pina-follow mo ako? Di ba ako pina-follow for sure? Hindi mo ako pina-follow for sure. Ayan. Hello, Ezekiel. Hi, Miss Joey. Hello. Hello. Hi, everybody. Thank you for giving me the time. Gusto ko lang dagdagan yung sinabi ni Miss Joey kanina. Alam niyo kasi, guys, the reason why, alam mo kung bakit tayo nabuo, tayo mga DDS. We support a leader that has the vision. Hindi tayo yung mga katulad ng mga rabid na kakamputa, na alam mo yun, yung mga kakamping na yan na sa tweet-tweet nang magkakaroon ng issue, kailangan sila ang bida. Alam mo yun, yung lagi sa tweet-tweet na lang ng problema, tulad niyan, yung eksena ni Risa kahapon, yung sa debate nila. Ang puta, tingnan mo, ginagawa ngayon, walang tigil lang kakapost ng video. Alam mo yun, yung relevance ba, na dapat tayo, bilang mga supporters, alam mo, una sa lahat, mahalaga, hindi tayo dapat obsessive. Lahat yan, kahit si Duterte, si Sara, si PRRD, yung kung sino man yan, si Aimee, lahat yan lingkod bayan. Ang kapangyarihan niya nanggagaling sa ating mga taong bayan. Kapag tayo, ang personality natin, sa tweet-tweet ng may ganyan, may downfall ng ganito, may downfall ng ganyan, we are investing too much to these people. Ang nangyayari, hindi tayo nagkakaroon ng malawak na pag-iisip at malawak na pangunawa. Tulad niyang sino yan? Yung Dulce D na yan. Bakla ka ng taon, ano pinagsasabi mo na you're following here because DDS? Tulad mo, yung kaputahan mo. Una sa lahat, hindi niyo dapat tinatawag mangga si Aimee. Paano kung yung baklang yan, mainsulto yan? At alam mo yun, paano kung gayahin niya yung attitude natin? Yung attitude ninyo ng sobrang babaw. Mapikon din siya sa inyo. You're losing the chance of bringing PRRD home. Aimee is doing much than those who have benefited from the PRRD brand. Nasa si Bongo ngayon, si Bongo nga, tignan mo, ewan ko kung nasa. I'm not trying to ignite anything, no? Yung mga taong pinipilit yung i-down, tulad niya, si Robin Padilla, isa rin, may mga nakikita akong comment ng walang ginawa daw, kundi mag-post ng ganyan, whatever. What's more important right now is that we have to understand that politics is the art of addition. Tulad niya si Dulce D, kung sinasabi mo na nagpa-follow ka kay
dito kay Miss Joey, I'm pretty sure you have heard so much about Miss Sass. Sass have discussed so much about the independence of, the importance of thinking better. You don't have to to invest so much with these people na paulit-ulit kayo sinasabi na si Aimee mangga. Okay, I did not vote for Aimee simply because I don't want Marcos anymore. But at the end of the day, yung pilit kasing dapat niyong maintindihan na paulit-ulit ang sinasabi dito sa channel na to na hindi ko malaman at hindi niyo maintindihan. Hindi naman kayo pinipilit na kailangan ba kapag si Miss Joey nagprotesta para ipagtanggol si Aimee, kailangan ba ganun din ang gagawin ninyo? Una sa lahat, you are encouraged kapag hindi niyo gusto, di lumayas kayo dito. Sabi ni Dulce, agree na agree kami kay Ma'am Sass, nag-iba kasi Tonyo de dito. O di ba sabi ni Sass yung +2 kay Sara na? Si Sara nang bahala. Tsaka bakit ba pinipilit ng tono dito? Hindi, una sa lahat, hindi naman nabuo tong page din na to. I'm pretty sure hindi naman nabuo ang page na to para sa servitude ng mga Duterte. I'm pretty sure, I think Miss Joey would agree with me, no, na kapag sila din pumitik, ay nagkaroon ng problema, I don't think na hindi pipitikan yan. Oh, for sure. Kasi correct, oo. Kasi lingkod bayan sila. Ang kapangyarihan ng mga politikong yan nanggagaling sa atin na alam mo dapat naiintindihan nila. Kaya tayo nauuto Kaya most of us nabibili yung boto natin kasi alam mo yun, tuwan-tuwa na tayo sa applause and entertainment. Yung mangga-mangga na yan. Una sa lahat. Eto pa ang tawag dito, Dulce D. Ay, hindi ako naniniwalang pina-follow mo ko. Di ba yung ibang mga tao galit na galit din doon sa term na Dutertista? Si Joey lang may gawa niya, Dapat ginagamit din ni Sass. Ang nag-coin ng term na yon si Sass. Kaya nga. Diyos ko. Ayun. Saka alam nyo sa akin lang bakit, hindi ko pinagtatanggol si Aimee dito. Anyway, yung mga tao naman dito, ganun din naman ang iniisip sa'yo. Pinagtatanggol mo si Aimee, no? Pero kasi, hindi nyo ba naiisip na, sabi ng nakikinabang masyado si Aimee kay Duterte, kay Sara. Tingin nyo ba the other way around, hindi rin nakikinabang si Sara kay Aimee? I mean, correct. Let's be wag tayong masyadong... Yung kasi, ang tawag dito, ito kasi hindi nila magets. Di ba sinasabi nila na, hindi ginagawang political salbabida ni Aimee ang mga Duterte, ganyan. And I would say yes, there is some truth in it, na in order for Aimee to survive politically, makakatulong talaga sa kanya pagka dumikit siya sa mga Duterte. Okay. And hindi ko i-contest yan. I mean, I think there's some wisdom dun sa ganung klaseng pag-iisip. Pero ang tanong dito, if that is the case, don't you think the Dutertes do not know that? That they are also being somehow that there is a payoff dito na pagka ganito ang maibibigay ni Aimee Marcos sa mga Duterte at ang mga Duterte alam nila na ito ang maibibigay nila kay Aimee Marcos, ganyan. Correct. So ngayon kung kunwari yung following that logic na political salbabina, it looks like the Duterte don't mind, it looks like it's a good deal, di ba? It looks like it's a good deal, it's worth it na sige, pahiramin ka namin ng kaunting political capital dito, ng kaunting goodwill sa mga Duterte supporters, ganyan. But you have to do this. Yeah. Ano mo kasi diba? Problema kasi dyan? Miss Joey. Ayun. So, ngayon, ang tawag dito, yun yung yun yung, Carlo, wait lang ha, nasa backstage na si Carlo. Siya yung naputol kanina. So, parang sa akin, bakit hindi nyo maisip yun? Kaya let's say gagamitin lang siya political salbabida. Yeah, okay, let's say tama ka, 100% na tama ka. Let us say tama yung mga sinasabi niyo na ganoon. Don't you think the Dutertes do not know that? Diba? Ngayon, if you want politicians to, let's say sabihin natin na dapat nagbabayad sila ng utang na loob sa mga Duterte, hindi ba dapat sinisingil nyo lahat ng mga politiko na ginagamit yung mga Duterte? At yung mga goodwill ng mga Duterte. Hindi ba dapat maging ganun rin yung attitude natin? If you really want the Duterte kind of leadership to perpetuate, hindi ba dapat sinisingil natin lahat ng mga nagpapa-endorse kay PRRD, gumagamit kay PRRD na parang, you must do something in return. Diba? Yes, exactly. Tama. Hindi mo pwedeng kubra lang kayo ng kubra ng political goodwill kay PRRD pagkatapos kayo, wala. And it should go to everyone. Diba? Kung meron talaga kayong prinsipyong ganyan talaga yung attitude ninyo na, hindi, manggagamit lang si Inday, ganyan. Dapat lahat ng manggagamit kay PRRD, sisingilin. Yes. Diba? Ang ano pa dyan, Miss Joey, ito pa matindi dyan. Yung mga mapagpanggap na mga supporter kuno ng mga Duterte dyan, chika na, dapat hindi nanalo yan si Aimee, whatever, ganyan. Naiintindihan ko na personal kasi siguro, maaaring masyadong apektado talaga sila ng personality politics ng Pilipinas, no? Pero isipin mo ilagay niyo yung sitwasyon niyo kung sakaling hindi nanalo si Aimee. Tapos ganyan karabig yung mga kalaban natin sa Senado. Baka mamaya kahit ang daga sa inyo kakabahan sa sobrang, alam mo yun, hindi niyo kasi naiintindihan na parang, ba't saka, mas galit pa kayo kay Sara?
Oo. Isa pa kasing major na issue kay Amy kasi parang, yung kapatid niya, bakit mo pinatakbo yung kapatid niya, alam mong adik yan, ineme-ineme, ganyan. Sabi ko nga, ako dumaan rin ako doon sa ganung phase. Kaya nga ang ano ko sa kanya noon, ang demand ko kay Amy before, na yung time niya, bago tuluyang magalit sa kanya ang lahat ng mga tao, ang taning ko kay Amy noon is that kailangan niyang magsalita tungkol doon sa pagiging addictus benedictus ng kapatid niya before may lumabas na proof na adik ang kapatid niya. Okay? At nasundan kong sinasabi mo yun, nasundan ko yun. Yun. So sabi ko, yun yung taning ko talaga kay Amy, ganyan. So anong nangyari? She wasn't able to do that. Anong nangyari? Nainis na talaga sa kanya lahat ng tao. Nagalit na talaga sa kanya lahat ng tao. Which, for me, at that time when I was saying it, I was just saying it because that's the logical consequences, di ba? Yun talaga yung okay. But okay. However, ito po ang isang problem. Even after that, kasi, somehow, ako ang iniisip ko noon, if the proof of Bongbong Marcos addiction, drug addiction would come out, ganyan. Kumbaga parang iniisip ko, ay shit, ano yan, tatanungin niya ng military, magagalit ang military, or ganyan. It could be a cause for a public uproar, ganyan. Yes, yeah. Ngayon, ito yung isang malupit na katotohanan na kailangan nyo ring tanggapin. Unfortunately, sa mga surveys, 98% of Filipinos are aware of the issue of Bongbong Marcos is addictus benedictus. Yes. Hindi mo nag-aalsa ang mga Pilipino. Correct. But yun nga daldal. Alam mo, Miss Joey, may nakita panood ko yung isang live ni Harry Roque regarding dun sa yung sinasabi daw nung kinausap daw niya si Amy. Kasi nagpunta sa Hague, di ba? Ang lola mo nakaraan sa Hague. Ngayon, ang sabi daw sa kanya ni Harry na kinumpronta daw niya, bakit kasi hindi mo pa aminin na judictus benedictus ang ang supatembang mo. Sabi sa kanya ni Amy, dahil hindi daw niya gustong mag-react hangga't wala daw proof, di ba? Yun nga, alam mo, contradicting yun doon sa 98% na sinasabi nyo, Miss Joey, no? Kasi alam mo, doon tayo nagkakaroon ng konting problema kay Amy. Pero kasi para sa akin, Miss Joey, no? Siguro, because I'm a teacher by profession, no? Alam mo, sa totoo lang, I encourage my students to think this way, no? Hindi porke may nakikita kayong ganyan sa social media at nakikita nyo sa TV, yan na. Mag-isip kayo. Gamitin yung mga utak ninyo kasi at the end of the day, hindi naman sila ang magdidikta kung anong dapat mong gawin sa buhay mo, ikaw. Diba? Ngayon, yung sinasabi nila tungkol diyan kay Amy na na proof. Ewan ko diyan yun lang ang medyo problema ko kay Amy. Pero yung sa akin, sabi nga yung Kwentas Claras, no, hindi ko ida-down si Amy. Dahil alam mo yun, sayang yung pakinabang niya, di ba? Dapat alam mo din kung paano gamitin yung mga resources mo, no. I mukhang madami na rin ako sinasabi. I just wanna wrap it up, no. It pains me to hear na alam mo hindi naman sa sobrang fanatic, no. It pains me to hear yung mga tao din na nanonood sa atin dito na they keep on blaming Amy, they keep on blaming kasi pinatakbo, whatever. Alam mo, totoo yung sinasabi mo, Miss Joey. Ano bang akala niyo dyan kay Sara Duterte? Bubita? Ano akala niyo dyan? Hindi nag-iisip? Alam niya yan. Alam niya lahat yan. Alam niya yan na naggagamitan sila. Alam niya kung ano mapapakinabang. At saka ang mahirap kasi dyan, huwag kayong mas galit pa doon kay Sara. Si Sara nga, tingnan mo kasama niya. Mukha namang hindi affected. Ang tawag dito, yung sinishield niya, yung pinagtatanggol niya. Yun nga, Miss Joey. Kaya sabi ko, iniisip ko, bakit si Sara, ano pa niya, pinagtatanggol. Alam mo yung election na nakaraan, yung fact na umakyat siya sa stage ni Isko Moreno with Amy Marcos, oh my God, that's very telling. Hindi pa ba kayo na doon, hindi niyo pa ba naintindihan ng narrative natin ngayon, di ba? Ang ano ko doon, yung, kasi di ba parang at a certain point, akala ko rin, kumbaga parang, ay mukhang hindi na sila nag-uusap. Kasi di ba parang nagsalita rin yan si Inday before na, hindi yung pa kami yung sa Viber. Oo. Yung sa Viber, oo. Yung sinabi nga niya, itatapon niya sa West Philippine Sea, yung tatay niya. Tatay ni yung buto ng tatay ni Amy, ganyan. Hindi rin kasi mapreno bibig, no? Galit rin kasi kumbaga parang syempre. Hindi rin naman masisisi, 'di ba, na gano'n. So parang after that, syempre galit na galit. Akala ko since na-mention na nga 'yun ni Inday at galit na galit siya, feeling ko damay na sa galit niya si Amy. Akala ko rin noon na damay na rin talaga sa galit niya si Amy. Akala ko din na hindi na magkakaano yung usap eh. Oo, tapos 'di ba nag-alyansa pa si Amy? Yes, oo. Nag-alyansa pa. So parang feeling ko na parang putya, mukhang nagsulian na ng kandila yung dalawang bakla, gano'n. Ganon, parang ganon din yung isip ko. But later on, nung nakidnap si PRRD, tapos tawag dito, nag-react na rin to si Amy, nag-declare na rin siya na umalis na siya sa alyansa, ganyan. Tapos actually nabuisit rin ako kay Amy nung time na nag-aano siya, yung sinabi niya sa alyansa na hindi naman ako miyembro ng alyansa eh. Sila naman yung nagbigay sa akin dyan, yung mga ganun.
Kasi doon talaga marami ring nababad trip kay Aimee. Kasi yung parang Correct, oo. hirit niya na parang patay mali siya na parang, ay hindi ko nga alam yung mga ganon. Yung mahilig siya sa Oo. mga ganon na, doon asar na asar yung mga tao. Kasi nga syempre parang, putya, inakargabyado na nga kami dito pagkatapos hindi mo pa rin alam. Ganon. Kaya Miss Joey, lalong nanggigigil sa kanya si Maharlika dyan, yung sa mga ganyan niyang sagutan. Yung minsan kasi hindi rin Oo. tama. Kasi hindi rin naman talaga tama. Hindi rin naman Oo. talaga tama yung mga ganong ni Aimee na parang, ay hindi ko nga kasi alam yung mga nangyayari, yung mga ganon. Yung parang sobrang non-committal. 'Di ba? Parang sobrang Parang Oo, naglalaro. parang sobrang naglalaro, ganon. Yun yung dating. Yun yung dating nung mga sagutan ni Aimee at that time. Pagkatapos, I think that really irked a lot of people yung moment na yon. Na nung sinabi niya na hindi naman siya alyansa, nilagay lang siya doon at kumbaga parang hindi hiningi yung opinion niya. Nilagay lang siya ng kapatid niya doon sa alyansa. And then later on, nakita mo naman na willful na umakyat naman siya sa stage ng alyansa. Exactly. Diba? Ganon. So parang doon na bad trip yung mga tao. Then later on, parang kinlarify niya, hindi kasi nag-agree naman daw kasi talaga siya. Pero parang two rallies lang yata, 2 or 3 rallies lang ng alyansa yung aakitin niya. Ganyan. Anyway, even up until now, I think yung sa kapatid ni, klaro naman si Aimee doon sa kapatid niya. Di ba sinasabi niya wala silang away nung kapatid niya. Kung silang dalawa lang magkapatid niya, wala silang away. However, ang problema, siya kasi hindi niya nakakausap yung kapatid niya. At ang kalaban niya, gano'n. So parang, kumbaga parang, well, that is why the people are going to forever think that, yung kumbaga parang, they are always parang watching you, cannot give their full trust and whatsoever. So people are just going to wait kung ano yung i-bring niya sa table. Ganon. Yes. Kailangan din kasi parang, alam mo yon, nagbibilangan din tayo dito because at the end of the day, lingkod bayan nga sila eh. Ang basis naman ng pagboto mo sa kanila kung ano yung mga nagawa nila para sa atin, tama? At saka, alam nyo, Miss Joey, sa totoo lang, no, just to para matapos ko lang, hindi ko naman ini-invalidate yung mga tao na nagagalit kay Aimee kasi ganyan. Tulad yan yung minsan nga yung pag nakikinig ako kay Maharlika, no, minsan nga, iniisip ko pa pinariringgan ito. Kasi ba yung issue ng double agent, yung katsipan na double agent na yun, walang tigil na no. Minsan I feel, na-hurt ako, sabi ko, huwag nyo naman na ganyan, ayaw yung tigilan sila, Miss Joey. Pero I'm not trying to, no. Iniisip ko kasi, ito kasi sila Maharlika. Baka nga personal kasi yung pinanggagalingan nila. Hindi mo rin maalis sa kanila. Kaya talagang nagngingit-ngit talaga siya dyan sa mga Marcos na yan, no. Pero yun nga, ang akin lang, hindi ko na ini-invalidate. Pero as you may all know, kung lahat kayo nakikinig at nagsusumusunod din dito sa page na to, dapat alam natin kung saan tayo dapat, yan mo, yung tamang lalagyan ba? Ano yan? Oo, correct. Ang tawag dito, yung pagiging emotional at saka yung pagiging reasonable, parehas tama yan. Yes. Pero dapat ilalagay mo sa tamang lalagyan. Correct. Ilagay mo sa tamang lagayan. Hindi yung sinasampal mo sa mukha namin lahat. Oo, ganun. Hindi po pwede na parang, kailangan nga natin mag-decision reasonably at this moment. Hindi ito yung moment ng pag-therapy session natin ng mga trauma natin. Diba? Of course, there's another time para sa mga bagay na panunumbat kay Aimee, ganyan-ganyan. May mga oras para dyan, ganun. Tsaka dapat na-realize nila, ilang beses lang sinasabi sa kanila, 2025 is a strategic election. Paulit-ulit na sinasabi sa inyo. Yung pagboto, ako hindi ko rin naman iboboto si Philip Salvador. Diyos ko po naman. Pero kasi kailangan kasi art of addition. Ang problema kasi sa atin, huwag tayong masyadong emotional. You know, I saw your live yesterday, no? Sabi niya, no, you don't meet people, you don't decide when you're too happy, you don't decide when you're too sad. Kasi, the outcome of that particular, activity would, somehow compromise the reality, no? So, yun lang akin. I'm so happy na kapag first time ko dito, no? Also, nung opening mo kanina, yung sinabi mo kanina na sana huwag mag-comment yung SB19 sa ganyan kasi I love them, no? Bonggang-bonggang production, no? Sabi ko, puto, mga bakla kayo, kayo mag-comment sa politics, ha? Wala akong pakialam kung ano mga politics nyo, pero keep it to yourself. Correct. Sabi ko, sayang. Sabi ko, sinang bias mo? Feeling ko si Pablo Pink. Tingin ko din. Kasi siya yung yung parang medyo woke sa kanila. Yung medyo woke sa kanila at saka songwriter ang lola mo. Sinong bias mo sa kanila? Si Josh. I'm starting to like Josh, pero ako parang gusto ko ngayon si Ken. Si Josh at si Ken, yes, silang dalawa. Ang boga nung ng production, no? Ang laki ng stage. Oo. Pagkalaki-laki, sabi ko. At saka alam mo, tama yung sinasabi ni Miss Banig kanina, no? Alam mo yun, hindi na kasi local ang producer niyan eh. Do meron, yung Star Media. Meron silang Live Nation. Pumasok na dito sa Philippines ngayon from the States na, no? Yun lang. Yun, Miss Joey, sana huwag kang ma-discourage sa mga kaputahan ng mga kalaban natin. Hindi ko pinag-intindihan. Ginagawa ko nga pampatulog tong live niyan. Hindi ko alam ba't ako ngayon nakaabot sa live na to, no? I mean, Miss Joey, sana, no? I'm one of those who listens with, in this page na, alam mo yun, gusto ko matuto, gusto ko makinig.
Wag ka masyado magpa-apekto dun sa maaari nga wag mo nang bigyan ng airtime yan yung sila Maui. Ikaw Maui ha, punyeta ka. Wala kang hindi mo tigilan to. Hindi niyo magpadala kayo ng padala dito. I-send niyo kasi ng kabog ng mga kaputahan ng mga baklang. Anyway, thank you Miss Joey. Sana pumasok si Miss Has. Sana maulit. Thank you. Tingnan Late natin. night. Thank you. Hindi siya active. So, Ang ating ewan ko. ka-moisture na nagbabalik. Hindi active. Thank you po. Have a great night. Thank you. Bye-bye. Thank you, Ezekiel. Ayan. Thank Sabi ni you. Jerome, Joey, inaaway ka pa rin ka ba ni Byron? Hindi nga daw ako inaaway. So, okay na yun. Alam mo, Miss, add ko lang, alam mo, the art of sarcasm, tingin ko sarcastic yung sinabi mo sa dulo, okay, hindi lang pala niya naiintindihan. This is sarcastic ba yung sinabi? Hindi kasi, parang ito naman si Byron. May pagka, pero kasi, yun nga, parang kung hindi mo ako inaaway, pagkatapos ginawa mo yung content na yun, pinost mo yung content na yun, ibig sabihin, hindi mo lang naiintindihan yung content na yun. Kasi yung material mo, naghahanap ng gulo eh. Yung material mo naghahanap ng gulo. Ngayon, sinasabi mo, hindi mo ako inaaway. O di ibig sabihin, hindi mo naiintindihan yung pinost mo. Miss Joey, meron lang ako, hindi naman para mang etchos, no, at hindi naman para mang intriga. Sana pangalanan mo na soon kung sino yung nagpasimuno na yung double agent na yan. Sabi mo kasi noon sa live mo, papangalanan mo yan soon eh. O makakagulo pa lalo kapag Kilala na nga ng lahat. Ano ba? Ay talaga? Hindi ko maintindihan. Kasi nga hindi ako masyado nagbabasa ng comment, pero okay. titingnan ko. Gusto ko malaman kasi iniisip ko, sabi ko, PM mo na lang ako. Baka ganito. Thank you po, Miss Joey. Thank you. Have a great night. Thank you. Okay. I-PM mo ako, Ezekiel, sasabihin. Sige, sa Messenger. Bye. Okay, sige. Ayun. Carlex, hindi ko pa nakikita yung PM mo. May marites si Carlex eh. Sabi niya sabi ni Carlex, meron daw mga taga DICT na hanggang December 2023, hindi pa raw sumusweldo. Ayun, nakakaloka. Nandiyan yung mga hackers. Nandiyan yung mga nagbabantay ng accounts namin. Ayun. Pati mga supporters sa Netherlands, pinagbintangan double agent, mga utak third world, sabi ni Caroline. Ayan. Nasa FB now. Okay. Nandun sa isang Okay, wait lang. Hello, Ari J. Hello po, rinig ako? Yes, very clear. Ayun, thank you po. And magandang gabi sa mga viewers ni Ma'am Joey. Tapos, kung medyo malayo na yata ako kasi gusto ko lang mag-share regarding doon sa Kabataan Party List and especially doon sa Akbayan. Kasi masakit lang sa damdamin ko na pag may nakikita kong post regarding sa Akbayan and Makabayan, basta yung mga block nila, ang dami pa rin hindi po naniniwala na hindi daw totoo yung recruitment. Hindi sila naniniwala, parang gawa-gawa lang daw ng mga tao yun or gawa-gawa lang daw ng DBS yun para, sabi ko, na-share ko na to dati sa TikTok, nung TikTok days pa ni Ma'am Joey. Kasi, graduate ako ng isang, State University, and naging student council president ako for a year. Na-experience kong magkaroon ng invitation and recruitment sa Akbayan and Makabayan. And a formal letter. Actually, ito to share lang kasi I think magandang way to kasi maraming viewers si Ma'am Joey sa YouTube. And gusto ko talagang mamulat yung ibang tao na masakit kasi sa damdamin na sinasabi yung sinungaling kami na hindi totoo yung recruitment, knowing na I personally experienced it. Student council president ako. Naka-receive ako ng letter noon from Kabataan Party List to attend a seminar. Actually, seminar nga yung term nila dun eh. And then, pumunta ako together with yung dalawang officer ko, which is yung vice president ko na dalawa, internal and external. Pero binalaan ako ng ng school director namin na you might receive a letter from this party list kasi yung mga previous din na naging student council president nasendan din ng letter. So, sabi sa akin ng director ng school, it's your decision kung pupunta ka or hindi. Pero ako binabalaan kita. Ang sabi ko, pupunta ako to the sake na gusto kong ma-experience or makita talaga kung totoo to. Kasi dati hindi naman ako din naniniwala sa ganun sa NPA. Nung college pa ako, syempre bata pa ako. I was like 18 years old, 19, ganun. So, hindi ako naniniwala sa ganun. And then, sabi ko, sige nga, try nga natin. So, 3 kami pumunta doon. And then, nung pagpunta namin sa seminar, ang dami namin doon na mga student council officers din from different schools, not only state universities, pero may iba't ibang school din. So sabi ko, totoo pala to. On the first hour, yun, nag-start na yung seminar. On the first hour of the seminar naman talaga siya. Parang about student leadership, how to be a good leader, ganyan-ganyan. And then parang napapansin namin, dun sa parang patapos na yung seminar, nag-iiba na yung ihip ng hangin na iba na yung tinuturo nila. Parang
binibrainwash na nila kami para magalit kami sa gobyerno. And iniiba na nila yung point of view namin na ganito dapat yung gagawin natin, makisama kayo sa pinaglalaban namin para just in case na may gusto kayong ipaglaban sa school nyo, tutulungan namin kayo. Eh, may mga nagtatanong na estudyante doon na ano po ba yung pinaglalaban natin? Siyempre, mako-curious kayo. Siyempre, paulit-ulit sila kung ano yung ipaglalaban natin. Hindi nila kami masagot na maayos. Ang sinasagot lang nila sa amin, basta ganito, kapag hindi nyo kami sinamahan, pag may kailangan ng tulong ng school nyo, hindi namin kayo tutulungan. Parang ganun yung yung sagot nila sa amin. Then kami nagsasabi na kami na paano pag hindi namin naman talaga kailangan ng tulong nyo, kung kaya naman mag-survive ng school namin without your help. So pwede ba kami na umalis na ganyan? Kasi parang nangyayari, ayaw nila kaming umalis kasi nga gusto nilang sumama kami sa mga magiging rally nila the next coming days, yung mga ganun. And then ang tanong din namin, syempre ako, pinapasok ako sa school ng parents ko sa layunin na magkaroon ng magandang kinabukasan. Kasi alam naman natin na makagraduate, ganyan, makapagtrabaho, ganyan. Ibang magulang natin, alam naman na yung iba na nasa state university talaga mga hika ko sa buhay. Parang gusto namin makapagtapos ka ng college kasi ito na lang yung mapapamana namin sa'yo. Para kapag nag-graduate ka, magkaroon ka ng magandang buhay at hindi mo maranasan yung hirap na naranasan namin. And then I, as a student council officer or student council president, ganun din yung iniisip ko kasi kung ganun yung iniisip ng magulang ko sa akin, so syempre lahat ng magulang na nagpasok sa kanila sa state university or sa mga schools, yun din ang layunin. So ngayon, paano ka na doon sa meeting na yon? Ano pushy sila? Ganun, very pushy sila na hindi kailangan ganyan. At saka anong grupo yon? Kabataan po. Kabataan Party List. Yes po. May logo sila doon sa letter. Kasi parang formal invitation letter na ang sabi pa nga doon, if parang kung mas marami ka maiimbita, mas maganda. Pero kung wala kayo maiimbita, just give us like 3 representatives. So 3 talaga yung dinala ko. Ako, tsaka yung 2 vice president ko. Tapos yung parang yung very organisador yung approach, ano? Opo, tapos parang Ma'am Joey, 2 hours yung seminar, umabot ng 5 oras yung yung usapan. Kasi nga yung ibang mga bata gusto na umuwi, hindi naman talaga interesado. Kasi nga parang very pushy sila na sumama kami sa gusto nila. And then ako, naglakas na ako ng loob na tanungin ko, anong pong mangyayari just in case na may mangyari sa aming masama? Kasi syempre sa mga rally, hindi mo may iwasan na may mabato ng tear gas, may mabato ng bato, paano kung may dubugo ulo, 'di ba? Parang magkagulo. Paano mangyayari noon kung may mangyari po sa amin masama? Sasagutin niyo po ba kami? Hindi nila masagot yung mga bagay na yon. Iniiba nila yung usapan. Diyan sila magaling eh. Pag may direct question ka sa kanila, yung sagot nila sa iyo indirect. Magtatanong sila sa iyo pabalik na parang didikdikin ka nila hanggang sa makalimutan mo na yung tanong mo. Ganun na yung nangyayari. And ang nakakainis pa, talagang ganyan yung kung mapapansin niyo ha, guys, kung ganito, tinitraining yung Makabayan Black, NPA ganyan. Tinitraining nila yung mga bata to answer ng malumanay para hindi lalabas na sila yung suspect. Parang 'di ba napapansin niyo sa mga hearing, parang ang polite magsagot nila Raul Manuel. Kung gano'n sila magsalita na ayon po sa ganito kahit deep inside galit na yan, dahil kailangan composed sila para kasi kapag ang tono mo pagalit yung pataas. Ang tao kasi ang perception gano'n eh. Kapag ikaw yung tono mo pataas or pagalit, ikaw yung may kasalanan or ikaw yung suspect. Ganun yung training nila na kailangan malumanay ka pa rin sumagot para mabaliktad mo yung sitwasyon na ikaw yung lalabas na biktima at kung sino yung galit, sila yung suspect. Ganon. May training sila na ganon. So totoo yun. So sa mga nagsasabi sa amin na hindi totoo yung recruitment, totoo pong nangyayari yan at talagang tinatarget nila yung mga bata. Kaya nga nung may lumabas na post dati na na-recruit yung galing sa PUP Santa Mesa, yung nanay umiiyak, awang-awa ako kasi alam nyo, nag-flashback sa akin lahat eh. Sabi ko, kung pumayag pala akong magpasakop dati or pumayag pala akong sumama sa kanila, baka mamaya nakikita ko yung nanay ko nandiyan sa media umiiyak, hinahanap na ako. Paano kung nangyari pala yun? And then awang-awa ko dun sa magulang kasi yun nga yung purpose ng magulang kaya ka pinag-aral, pinapasok sa school eh, para talagang magkaroon ka ng magandang kinabukasan, tapos ganun yung mangyayari. As in, nakakaawa yung mga magulang na yun. So, wag niyo sanang wag niyo maging sarado yung isipan niyo sa mga nangyayaring ganun kasi totoo 'yun, marami yung nagpapatunay. Hindi naman kami para gumawa ng kwento diyan eh. Hindi naman ganun 'yan eh. At saka yung nangyari sa amin na 'yon. Wala kayo sa posisyon namin noon nangyari 'yon para sabihin niyo na gumagawa kami ng kwento or what. Kasi totoo naman talaga 'yon. Tsaka bakit sila dumadami? Bakit dumadami yung NPA na hindi naman natin alam? Kasi nga, nasa-start yan sa school. Kasi nga, di ba pag bata, ang dali i-brainwash, ang dali papanuwi. Kasi lalo na kapag yung mga emotional, yung mga mabababa, yung emotional, quotient ba yon yung ganon, sila yung mas mabilis ma-persuade. So, talagang alam nyo yun, sana sa mga magulang dito na hindi pa rin naniniwala sa recruitment ng
or ganyan. Kasi maano din ang puso ko sa ganyan nakakaawa yung mga biktima ng NPA. Kasi hindi sila nabibigyan ng hustisya sa tinagal-tagal ng panahon dito sa Pilipinas. Bakit ganoon? Walang nabibigyan ng hustisya kapag ang nabibiktima ng Magaling kasi sila magaling silang yung manipulator talaga sila. Sobrang magaling sila magkubli. Ang galing magbaliktad ng sitwasyon na parang sila yung biktima, kami yung, alam mo yun, na parang nakakaawa talaga. Kaya sa mga magulang na nandiyan. Pagka hindi ka confrontational, mamamanipulate ka talaga nila. Ganun.